Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pinaka-latest na pahayag ng Pangulong Marcos Jr. tungkol sa zero subsidy ng PhilHealth, inaprobahan ng BICAM. May nauna na siyang mga pahayag tungkol nito na wag daw mag-alala. Sabi niya, simple guarantee sa taong bayan, wag kayong mag-alala. So, tuloy-tuloy po ang pag-iingay ng taong bayan tungkol nito at mga 2 or 3 days ago, nagkaroon ng rally ng iba't ibang sektor, especially from the health sector. Nagpunta na sila sa Mindiola, isa sa mga nandun, si Professor Cielo Magno. Talagang mariing tinututulan yung stand ng gobyerno na zero ang subsidy ng PhilHealth. Kahit sa ngayon na nire-review ng palasyo ang budget for next year, it appears na okay lang sa Pangulo yung pagiging zero subsidy ang PhilHealth dahil siya na mismong nagpapaliwanag eh. Ito, meron na naman siyang panibagong statement. Ipinost ng ArcLight 16 hours ago. Don't worry, we still make PhilHealth better. Ito yung post ng ArcLight. This is the promise of President Bongbong Marcos Jr. that the people should not worry because he hears the grievances of everyone. That's why he assures that he will improve the PhilHealth services in 2025. Yan ang summary. Ito yung exact word ng Pangulo. Basahin ko. Don't worry. Pinapaganda pa natin ang PhilHealth. Kaya huwag kayong mag-alala. Walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpapatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibigay sa taong bayan. President Ferdinand Marcos Jr. So again, as usual, ito yung mga magandang pakinggan na salita ng Pangulo. Malala ko nung inauguration niya nung June 30 of 2022. Sabi niya, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ang gandang pakinggan, So, punong-puno tayo ng pag-asa nung nanalo na siya, inaugurasyon. Kasi ang galing niyang magsalita eh. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. So, ano bang pangarap ng mamamayang Pilipino? Ano naman yung pangarap niya? Parehas ba tayo ng pangarap? O nagkaiba na? Kasi iba naman ang takbo ng administrasyon ngayon. Na iba na eh. Ang pangarap ng mamamayang Pilipino, simple lang eh. Yung makakain ng 3 beses sa isang araw. Mabuhay ng mapayapa. Makapaeskwela ng kanilang mga anak. At magkaroon ng magandang kinabukasan. Ganyan man lang ang alam kong pangarap ng Pilipino. So, ano ba naman ang pangarap ng Pangulo? Yung legacy niya. Sabi niya, legacy niya, at the end of his term, wala nang magugutom. Wow, galing naman. So, ano yung mga binitawan niyang pangako ba? Paano yung 20 pesos per kilo na bigas? Natupad ba? Nasaan na? Yung 20 pesos per kilo na bigas. Tinatanong siya ng media, wala eh. Palihis yung kanyang sabi niya, we're going there. Papunta na tayo doon. Magta-3 taon na siya. Kumusta na ang presyo ng bigas? Nandun pa rin. 50 mahigit pa rin ang kilo ng bigas. Despite yung, Executive Order number 62 na pinalabas nila sa Malacanang. Binawasan na ng tarifa ng imported rice.
Ang laking kawalan ng gobyerno. Para daw bumaba ang presyo ng bigas. 6 months na, July, nung inaproban yung Executive Order 62. 6 months na. Bumaba na ba ang presyo ng bigas? Wala pa naman eh. Kaya, medyo nagalit na si Speaker Martin Romualdez. We declare, the House of Representatives declares all-out war against the rice profiteers, mga greedy businessmen. Hindi natin hayaang magpatuloy itong rice manipulation of prices. Ang gandang pakinggan naman. Kailang trabaho ba yun ng Speaker of the House? Di ba? Trabaho ito ng Presidente yung mag-announce ng ganun. I suggest the creation of a super task force para mag-inspect, mag-inventory, Bakit ang Speaker of the House ang nagsasalita? Ang Pangulo tahimik. So, mga ganun ba? Ano pa? Bago lang yung December 13, we will build Armed Forces of the Philippines world class. That is a source of national pride and national security. Ang gagandang pakinggan. Only to find out, natapyasan pala ng 15 billion pesos ang budget ng AFP modernization. Tapos ito na naman, sabi niya, don't worry. Paigtingin pa natin ang serbisyo ng PhilHealth. Nako, mas mabuti pa, sa Davao na lang tayo tumira. Kasi may post dito sa social media na ito, posted 4 days ago, si Chill Dagatan. Sabi niya, buti nasa Davao pamilya ko, maguluman PhilHealth, maganda healthcare sa Davao City. Magsipag ka lang, wala kang babayaran. We had a 300,000 bill. Wala kaming binayaran. Okay. Binasa ko ang mga comments. Ang daming nagsabi na, totoo yan, totoo yan, totoo yan. Grabe pala ang healthcare system sa Davao. Ang tawag nila is lingap para sa mahihirap. So, ang mga hospital, kahit private hospital, may public hospital sa Davao, yung Southern Philippines Medical Center, government hospital. So, doon, pumupunta ang mga pasyente, libre lahat. Sagot ng city government, Office of Congressman Paulo Duterte, at saka Office of the Vice President. Nagtulungan yung tatlong opisina para ang mga hospital ng taga Davao or even hindi taga Davao. Marami akong nabasang comments. Wala silang pinipili. Taga Davao ko, hindi. Basta mo hospital ka sa Davao, libre. Meron pa akong nabasa na brain operation. 1.5 million ang bill. Anong sabi ng nag-comment? Libre lahat. Pag uwi nila, mayroon pang pabaong gamot. Ganyan po ang Davao City. Grabe. Kaya, ang mga taga Davao, yung mga ganitong post na, wag na kayong mag-advertise tungkol sa Davao. Namumroblema na kami sa traffic. Ang hirap ng gumalaw dahil sa dumadami kasi ang mga tao sa Davao eh. Yung mga ganitong magagandang bagay na nangyayari sa Davao, ang dami nang gustong lumipat sa Davao. Wag! Maawa kayo! Sabi ng mga taga Davao, na guot na kami. Masikip na kami sa Davao, wag na kayong pumunta. So, grabe. Ang tanong, kaya ba ng PhilHealth na gawin ito, yung nangyayari sa Davao? Yun ang tanong sa ating mga mahal na Pangulo. Yung Think About It na programa ni Ted Filon 2 or 3 days ago, isinight niya yung kaso ni Nanay Elsa. Hindi ko makalimutan itong example na ito. Nagkaroon ng heart operation sa Philippine Heart Center. Major surgery. Ang hospital bill ni Nanay Elsa is more than 700,000 pesos. Magkano ang ibinayad ng PhilHealth? Only 27,000 pesos. Yan ba yung sinasabi ng Pangulo na pagagandahin pa natin? What is 27,000? Compare mo doon sa total bill na
700,000 plus. Kung noon nga na merong subsidy ang PhilHealth, ganun lang kaliit. 27,000 lang ang maitulong ng PhilHealth sa major operation. How much more ngayon na wala ng subsidy? Kasi paliwanag ni Professor Cielo Magno, yung sinasabi na reserve fund, hindi mo daw pwedeng galawin yan. Kasi parang, yan, insurance, lumalabas ngayon na malaki yung insurance liability ng PhilHealth. Kaya yung 600 billion hindi pwedeng galawin kasi insurance yan eh. Ang ganda yung paliwanag ni Professor Cielo Magno, naintindihan ko na. Kailangan talaga na merong subsidy ang PhilHealth. Bakit nila inalis? Bakit nila sinuway? Hindi sinunod yung syntax law, yung kasi may share ang PhilHealth sa syntax. May share ang PhilHealth sa PAGCOR. So ngayon, wala nang share. So yung papunta sa PhilHealth na share nila, saan papunta? Doon na sa kanila, sa National Treasury na. So, ito, tinignan ko ng reaction ng taong bayan dito sa statement ng Pangulo na don't worry, pinapaganda pa natin ang PhilHealth. Makikita mo sa reaction, 5,100 reaction. Yung mga emoji ba? Tingnan nyo. 4,300 tinatawanan lang. Anong ibig sabihin nun? Hindi pinapaniwalaan ang statement ng Pangulo. Okay? Galit na emoji, 147. Yung umiiyak, 32. Yung nasyak, 23. Yung dumidilat, 15. Ang positive reaction lang, 100 lang ang nag-heart. At saka, ilan yung nag-like? 544 lang. So, again, nasa 99% ang galit o umiiyak o kaya'y tumatawa, hindi naniniwala sa statement ng Pangulo.